Ako si Maria at ito ang aking kwento. Tulalang nagtungo ng kumpanya si Carmela. Sana lang ay gumanang pananakot niya sa mga ito para hindi matuloy ang mga binabalak nila sa kanyang ama. Hindi man naging mabuting ama sa kanya. Sa nakalipas na mga taon si Marvin, hindi pa rin niya kayang mawala ito dahil sa mga taong walang halang ang bituka. Wala siyang nagawa noon sa kanyang ina, para siyang batang naligaw ng landas at hindi alam ang gagawin. At ayaw niya namang mangyari ulit yon. Ayaw niya namang mawala silang pamilya sa mga kamay ni Shawnee. Nang may tumawag sa cellphone niya ay sinagot niya yon nang hindi na tinitingnan kung sino ang caller. Yes, walang gana niyang sagot. What happened? May lilipat na ba natin ang daddy mo? Nai-request ko ng ambulance. May mga doktor na rin nasasama para sunduin siya. Can we transfer him now? Wika ni Doc Apala. Napabuntong hininga naman si Carmela at narinig yun ni Doc Apala. Sa buntong hininga pa lang ni Carmela, alam na ni Doc Apala kung anong nangyari. Hindi pumayag si Shawnee. Anas niya sa kanya hinilot ang sentido niya. Alam niyang ito na ang mangyayari. Akala niya'y magagawa ni Carmela ng paraan para mailipat si Marvin. Alam kong ayaw ilipat ni Tita Shawnee si Daddy dahil si Doc Santos ang pinagkakatiwalaan niya ngayon. I'm afraid that they will kill my father silently. Ano po bang dapat kong gawin? Nagpiyok niyang saad. Nanginginig ang boses niya, maging ang mga kamay niya. Tumingala siya para pigilan ang pagbagsak ng mga luha niya. Shh! Don't blame yourself. If something happened to your father, wala naman tayong ibang sisisihin. Ilang buwan na rin ang nakalipas simula nang pahintuin ako ni Shawnee na bisitahin at check up ang daddy mo. Hindi ko alam kung bakit pumayag pa si Marvin na magpalit ng doktor. Wala naman ako magagawa dahil may karapatan ang mga pasyente na magpalit ng doktor nila. Wala naman sigurong gagawin ng stepmom mo sa daddy mo. Humugot ng malalim na buntong hininga si Carmela para pakalmahin ang sarili niya at masagot ng maayos si Doc Apala. I don't think so. May nakita akong gamot sa bag ni Tita Shawnee. Pinatest ko yon para makita ko anong ingredients ang ginamit. Ang nakalagay sa bottle ay vitamins pero hindi siya vitamins. They are trying to kill my father, Tito. Pagsusumbong ni Carmela. Matalik na kaibigan ni Marvin si Doc Apala. Ito na rin ang naging family doctor nila simula nang maging doktor ito. Masyado nang maimpluwensyahan si Shawnee si Marvin kaya pati ang family doctor nila ay pinalitan niya. Don't worry too much, Iha. They can't do that dahil makikita naman sa autopsy ang cause of death. I'm sure hindi sila magpapadalos-dalos sa mga desisyon at kilos nila. Huwag ka nang masyadong nag-iisip. Take care of yourself, especially your mental health. I'm sorry if I can't visit you. I'm too busy here in hospital. Alam ko rin naman na nasa maayos ka ng kamay ngayon. I'm happy that someone saved you from that house. Gumaan naman ang nararamdaman ni Carmela sa sinabi ni Doc Apala. Hindi nila magagawang patayin ang kanyang ama, gamit lang ang gamot. Thank you, Tito. Take care of yourself too. Matapos nilang mag-usap ay binaba na ni Carmela ang tawag, saka siya muling nagtungo sa department nila. Maagang nakauwi si Ruel. Pagpasok niya sa loob ng mansyon ay nakita niyang kambal na naglalaro sa sala. Masayang nagtatawanan ang mga ito, na tila ba tuwang-tuwa sila sa napakarami nilang laruan. What a lucky jerk! Usal ni Ruel, tinutukoy si Idam dahil sa pagkakaroon nito ng mga anak at talagang kambal pa. Hindi na lang sana papansinin ni Ruel ang mga bata at dediretso na lang sa kwarto niya. Pero muli niyang nilingon ang mga to. Hindi niya namamalay na naglalakad na siya palapit sa dalawa. Hi kids! Nagmerienda na ba kayo? Tanong niya sa mga to. Nilingon ng kambal si Ruel pero hindi nila ito kilala. Hindi pa rin nawawala ang takot ni Sabrina kaya mabilis siyang lumapit sa kuya niya para magtago. Nagtaka naman si Ruel sa ikinilos ng bata kaya nawalang ngiti sa labi niya. Who are you po? Magalang na tanong ni Santino pero nanatili ang mga mata ni Ruel kay Sabrina. I live here too. Pinsan ng daddy niyo. Is she scared? Nakakatakot ba akong tingnan? Pinipilit niyang maging malambot ang boses niya para hindi siya katakutan ng mga bata. She's scared of people po na hindi niya kilala, sagot ni Santino. Bahagyang lumuhod si Ruel para pantayan ang tingin ni Santino. Why? Kuryoso niyang tanong.
Ramdam din ni Ruel ang takot na nararamdaman ni Santino pero pilit lang itong nagpapalakas ng loob para sa kambal niya. I'm sorry po but I can't trust a stranger kahit na pinasan ka po ni Daddy. You're a stranger for us? Magalang pa rin nasagot ni Santino. Napatango na lang si Ruel, naintindihan niyang mga to. Mabuti na rin hindi sila mabilis magtiwala sa hindi nila kilala para sa kaligtasan nila. I understand, but don't worry, I'm not a bad guy. Kumain na ba kayo? Tumango naman si Santino. Umalis na rin si Sabrina sa pagkakatago niya sa likod ng kuya niya. What are you doing? Rinig ni Ruel sa bariton ng boses ni Idam. Tumayo naman ang diretso si Ruel sa kanya hinarap si Idam. Wala naman, I am just asking them. Seryoso nitong sagot, sa kanya sana akmang lalampasan si Idam nang hawakan siya ni Idam sa braso. Stay away from my family, lalo na sa mga anak ko. Pagbabanta ni Idam. Gumisi naman si Ruel sa kanya nilingon si Idam. Ganun ba talaga ako kasama sa paningin mo? But don't worry, I'm not going to use your kids para lang sa pansarili kong kagustuhan. Ikaw lang, nakakapagpakulo na ng dugo ko, kaya bakit ko pa gagamitin ng mga bata para makaganti sa'yo? I'm not cheap, kaya kitang patayin, pero ang mga anak mo, kaya ko silang mahalin. Nakangisi niyang saad sa kanya inalis ang pagkakahawak ni Idam sa kanya at umalis. Nanlilisik naman ang mga mata ni Idam na sinundan ang tingin sa Ruel. Humugot na lang siya ng malalim na buntong hininga para pakalmahin ang sarili niya. Nang tignan niya ang mga anak niya ay ngumiti na siya. Are you okay, Daddy? Tanong ni Santino. Yeah, of course. Masiglang sagot ni Idam sa kanya nilapitan ng mga to at niyakap. Lumipas ang 2 linggo, nagtataka na si Carmela dahil hindi pa niya nakikita si Sofia. Hindi ito pumapasok sa kumpanya, kaya naiipon ng mga gagawin niya. Michelle, wala ka pa rin bang balita kay Sofia kung nasa na siya? Tanong ni Carmela sa sekretary ni Sofia. Wala pa rin po, Ma'am Carmela. Maraming beses ko na siyang tinawagan pero hanggang ngayon hindi pa rin siya sumasagot. Sagot nito, napapaisip si Carmela kung anong nangyari kay Sofia, kung bakit bigla tong nawala. Is she planning her wedding? Pusal niya sa sarili niya, naipilig niya ang ulo niya. Kung nagpaplano na sila para sa kasal nila, bakit hindi alam ng sekretary niya? Nahihirapan si Carmela na malaman kung anong pinaplano ng mag-ina. Patungo na sana si Carmela sa production department na madaanan niyang office ni Shawnee. May konting awang kaya dahan-dahan siya naglakad papunta doon. Sinilip niya kung sino nang nasa loob. Nang makita niyang walang tao, ay inilibot niyang paningin niya sa paligid. Nang masiguro niyang walang nakatingin sa kanya, ay pumasok siya sa loob at nilak ito. Mabilis siyang naghanap sa mga drawer at mga papeles kung may makikita ba siya laban kay Shawnee. Dahan-dahan niyang inangat ang mga papeles at sinisigurong ibinabalik din niya sa mga pwesto ang mga to para hindi malaman ni Shawnee na may pumasok sa office niya. Nakita niyang napakaraming USB pero hindi niya naman makita ang laman ng mga to. Nang makakita siya ng OTG cable ay sinaksak niya ito sa cellphone niya. Ganon din ang USB para makita ang laman ng mga to. Kapag nakikita niyang puro mga paperworks, ang laman ay inaalis niya kagad at nagsasaksak naman ng ibang USB. Sa dami ng files na nakasave, hindi niya makita lahat. Lumipas pa ang ilang minuto. Pero wala pa rin siyang nakikitang USB na may nakatagong sikreto ni Shawnee. Hindi na lang muna niya tinignan ang mga USB dahil siguradong wala ng mga to ang hinahanap niya. Binuklat niya na lang ang mga envelope at isa-isang tinignan ang laman ng mga to. Nagbabaka sakali na makitang dokumentong iniwan sa kanya ng kanyang ina na ngayon ay hawak ni Shawnee o ng kanyang ama. Nang marinig niyang pag-ikot ng doorknob ay napatingin siya dito. Oh shit! Mahina niyang usal. Mabilis niyang ibinalik ang mga papeles sa envelope at sa kinalalagyan nito saka siya naghanap ng mapagtataguan. Nasaan ang susi? Buksan mo! Rinig ni Carmela sa boses ni Shawnee sa labas ng pintuan. Nagtago siya sa gilid ng cabinet na malapit sa pintuan. Isiniksik niya ang sarili niya doon. May kurtinang nakaharang sa kanya kaya hindi siya makikita. Siguraduhin mong naibibigay natin ang mga kailangan ng mga board of directors. Isan mo sa kanilang mga regalo ko para sa kanilang lahat. Kailangan nating masiguro na nasa atin ang side nila. Wika ni Shawnee narinig ni Carmela. Napakunot siya ng noo. Sinusuhulan ba ni Shawnee ang mga board of directors habang hindi pa nakakabalik sa kumpanya ang kanyang ama? Hilaw na natawa si Carmela. Marumi talagang maglaro ang stepmom niya. Bubusugin niya ng mga regalo at perang mga board of directors para kumampi ang mga ito sa kanya?
Naipadala ko na po sa kanilang lahat, ma'am, ang mga regalo niyo para sa kanila. Tumawag na po kanina si Mr. Robles. Natanggap niya na raw po ang regalo niyo sa kanya at nagpapasalamat din siya. Sagot ng sekretary ni Shawnee. Mabuti naman kung ganon para kapag nakabalik na si Marvin dito at gustong ilagay sa posisyon ng pagiging direktor ang anak niya, pipigilan siya ng mga board of directors. Nakangising wika ni Shawnee. Naikuyom ni Carmela ang kamao niya at nagngit-ngit ang mga ngipin niya sa inis. Kung ganon, ito ang isa sa mga plano ng stepmom niya. Hindi talaga siya makakapayag na magkakaroon ng posisyon si Carmela sa kumpanya. Tawagan mo si Sofia, sabihin mo kailangan niya nang bumalik dito. Kailangan niyang ayusin ang trabaho niya para makita ng mga board of directors na karapat-dapat siyang maging president ng kumpanya. Dagdag pa ni Shawnee. Gagawin mo talagang lahat para makuha ang kumpanya sa amin. You evil witch. And do you think I will allow that? Mahinang sad ni Carmela sa sarili niya. Nang may tumawag kay Shawnee, sinagot niya ito. Narinig Carmela ang yabag ng mga to palabas ng office. Nang tumahimik ng buong kwarto ay dahan-dahan niyang nilihis ang kortina para makita kung may tao pa ba. Nang wala siyang makita, nagmamadali na siyang lumabas sa pinagtataguan niya. Binuksan niyang pintuan at tinignan kung may tao ba sa labas. Nang wala siyang makita ay mabilis siyang umalis at nagtungo na sa production department. Muli siyang hilaw na natawa nang maalala niyang mga narinig niya. Paaamuhin ni Shawnee ang mga board of directors na magawa niyang lahat nang gusto niya. Nang maalala niyang kanyang ama ay napagdesisyonan niyang bisitahin ito. Nang huli siyang bumisita dito ay wala pa rin tong malay pero panatag naman siya dahil kasama niya noong bumisita si Doc Apala. Sinabi naman sa kanya ni Doc Apala na okay naman ang kalagayan ng kanyang ama. Maaring natakot din si Shawnee sa pananakot niya. Nasa biyahe na siya nang mapansin niyang tila may nakabuntot na sasakyan sa kanya. Hindi niya ito pinagtuunan ng pansin dahil baka 100 lang ang tatahakin nila. Makalipas ang ilang minuto ay pansin pa rin niyang sasakyang nakabuntot sa kanya. Napakunot na siya ng noo kaya ang ginawa niya ay umiba siya ng direksyon. Napahigpit ng pagkakahawak niya sa manibela dahil sumunod sa kanyang sasakyan at nakabuntot sa kanya. Binilisan niyang pagpapatakbo niya at ganun din ang sasakyang nakasunod sa kanya. Tinawagan niya kaagad si Idam para sabihin ang sitwasyon niya. Someone is following me. Kahit saan ako pumunta, nakasunod lang siya sa akin. I'm afraid that he will kill me. Bakas ng kaba sa tinig niya. Napatayo naman kaagad si Idam sa kinuupuan niya, sa kanya kinuhang susi ng sasakyan niya at lumabas na. Huwag kang aalis sa highway. Hanggat kaya mo siyang iwasan, iwasan mo. Share your location at susunod ako sa'yo, saad ni Idam. Nang makasakay siya sa sasakyan niya ay tumawag siya kagad sa isang general. Hello General, may mga naka-duty na ba ng mga pulis malapit sa Philippine Heart Center? Please check and call your men. Someone is following my wife. I need your men to protect her, please. Anas niya. Mabilis na rin ang patakbo niya para makasunod kay Carmela. Base sa lokasyon na binigay ni Carmela, sa kanya idadaan siya sa isang hospital. Okay, Mr. Festejo, I will check. Sagot ni General saka siya tumawag sa mga pulis na naka-duty malapit sa Philippine Heart Center. Muling tinignan ni Carmela ang sasakyan na nakasunod sa kanya. Sinubukan niya nang sumingit sa ibang sasakyan pero talagang sumusunod pa rin sa kanya ito. Binilisan niyang patakbo niya at sumingit sa mga sasakyan. Akala niya ay nailigaw niya na ito. Oh shit! Gulat niyang saad na makita niya katapat niya na ang sasakyan. Kaya pala hindi niya na makita sa likod niya. Natatakot man siya pero mas diniinan niya na ang pagkakatapak niya sa accelerator. Mabilis na lang ang pagkakabig niya nang manibela niya para lumiko na sa ganon ay hindi siya bumangga sa sakyang nasa harapan niya. Nang tumawag si Idam sa kanya ay hindi niya ito masagot dahil natatakot siyang bitawan ang manibela. Oh God, please protect me. Anas niya, napalunok siya sa bilis ng pagpatakbo niya ay para na siyang nakikipagkarirahan. Makalipas ang ilang minuto ay muli siyang tumingin sa likod niya nang marinig niyang tunog ng mga siren. Kita niyang mga police car na nakabuntot na sa kanya. Mabilis siyang nilampasan ng isang police car at sumenyas to na mag-slow down siya. They want me to stop? Oh no, please not now. Anas niya dahil sa pag-aakalang baka hinuhuli na siya dahil overspeeding na siya. Pinantayan na rin siya ng magkabilang gilid niya. May 3 pang nakabuntot sa kanya. Nakita niyang tumatawag si Idam, mabilis niyang sinagot to. Please help me, may mga pulis nang pinapahinto ako. I'm scared to stop, Idam. Natataranta niyang saad. Slow down, Carmela. They come to help you. Please slow down. Sagot ni Idam.
Nakahinga naman ng maluwag si Carmela kaya dahan-dahan ng pagpapatakbo niya. Hindi na siya iniwan ng 6 na police car. Mabilis namang nag-iba ng direksyon ng sasakyan na sumusunod sa kanya. Nang makarating si Carmela sa ospital kung saan nakakonfine ng kanyang ama, ay bumaba na siya. Nilapitan na rin siya ng mga pulis na nag-escort sa kanya. "Are you okay, ma'am?" Tanong ng isang pulis. "Yeah, I'm fine, thanks. Nahuli niyo ba siya?" "Your safety first, ma'am. Hindi na namin napansin kung sinong sumusunod sa'yo. Sa bilis mo rin magpatakbo, kailangan namin unahin na pabagalin ka. Dahil kapag naaksidente ka, marami ang madadamay." Ani ng pulis. Napatango na lang si Carmela. "Nakita niyo po ba kung anong plate number niya?" Umiling si Carmela. Hindi niya na napansin yon dahil ang mahalaga lang sa kanya ay ang makalayo sa sumusunod sa kanya. "May dashcam po ba kayo para makita namin ang sasakyang sumusunod sa'yo?" Tumango naman si Carmela sa kanya, mabilis na ibinigay ang kopya ng dashcam niya para sila nang mag-review. "May maiiwan na mga pulis dito para bantayan kayo. Babalik naman na po ang iba sa amin sa station para na rin ma-review namin ang record ng dashcam niyo." Wika pa ng isang pulis na ikinatango na lang ni Carmela. "Thank you." Pagpapasalamat niya. Pinanood niya na lang na umalis ang ibang pulis at may 5 namang naiwan sa kanya para bantayan siya. Napabuga siya ng hangin. Akala niya ay may masama nang mangyayari sa kanya. Wala na siyang ibang pinaghihinalaan na gagawin ito kung hindi ang stepmom niya. Gusto niya ba akong patayin? Anas niya sa sarili niya. Gusto niya na lang sanang umuwi pero nandito na siya sa hospital kaya bibisitahin niya na lang ang kanyang ama. Pumasok na siya sa loob ng hospital. Nakasunod sa kanya ang 5 pulis. Wala na siyang pakialam kung pinagtitinginan na siya. Mas mahalaga sa kanyang kaligtasan niya. Nang makapasok siya sa kwarto ay nakita niyang nakatayo ang kanyang ama sa harap ng bintana habang nakatingin ito sa labas. "Dad!" Tawag niya. Hindi niya alam na gising na ito dahil wala namang sinasabi sa kanyang stepmom niya. Masaya siyang malaman na gising na siya at kahit papaano ay natakot sa kanyang stepmom niya. "How are you? Are you feeling better now?" Tanong niya. Hinarap naman siya ng kanyang ama. Seryoso tong nakatingin kay Carmela. "What are you doing, Carmela?" Seryosong saad nito. Nawala naman ng ngiti sa labi ni Carmela. Napalitan to ng pagkakunot ng noo at pagtataka. "Ano po bang ginawa ko?" Tanong niya. "Gusto mo kong ilipat ng hospital? Alam mo naman na nagpalit na ako ng doktor, hindi ba? Bakit gusto mo kong ilipat kay Apala? Tinakot mo pa talagang tita Shoni mo para lang masunod ang gusto mo." Galit na wika sa kanya ng kanyang ama. Ibig sabihin, ilang araw na rin simula nang magising ang kanyang ama. "Gusto ko lang naman kayong ilipat dahil mas sigurado ako na maalagaan kayo ng tama ni Tito Doc. Bakit ba kayo nagpalit ng doktor? Hindi mo alam ko anong ginawa sa akin ng taong yun. He tried to kill me, kaya ako nagpalit ng doktor. Bakit ka ba nangingialam? Gusto mo ba akong mamatay para makuha mo na ang kumpanya?" Nidiing sa ni Marvin na lalong ikinakunot ng noo ni Carmela. "What? No, of course not, Dad," sagot niya. Ano na naman bang mga sinabi ni stepmom niya sa kanyang ama para magalit to? At paano namang nangyaring gustong patay ni Doc Apala si Marvin? Kung ganun, huwag mo nang pangunahan ng tita Shoni mo sa mga dapat gawin sa akin. Alam niya ang mga ginagawa niya. Kung gusto mong mapabilis ang buhay ko para lang sa kumpanya, I can't believe that you can do that to your own father para lang makuha ang gusto mo. Dad, no! Ano bang sinabi sa inyo ni Tita Shoni na kasinungalingan na naman para sa akin kayo magalit at magduda? At anong sinabi niyo? Tinangka kayong patay ni Doc Apala? Bakit niyo naman sana gagawin yun? Matalik niyo siyang kaibigan. Naguguluhan niyang tanong. Pinapalitan niya mga vitamins ko. Kaya hindi ako gumagaling kahit na palagi naman akong nagpapacheck up sa kanya. At lagi kong iniinom ang mga nire-reseta niyang mga gamot sa akin because he is trying to kill me using a drugs. Napaawang ang bibig ni Carmela. Hindi siya makapaniwala na napaniwala ni Shoni ang kanyang ama. Dad, that's not true. Ang totoo ay si Tita Shoni sinusubukan kang patayin. Nakuha kong isang bote ng gamot sa bag niya at pinatest ko na rin yon. Lason sa kalusugan mong mga gamot na pinapainom niya sa'yo. Yun ang dahilan kung bakit mas lalong lumalala ang sakit mo. Hindi magagawa ni Doc Apala na patayin ka. Umiling naman si Marvin, hindi magawang paniwalaan ang sarili niyang anak. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang galit mo sa stepmom mo para gawan mo siya ng kwento. She can't do that to me. Umalis ka na, Carmela.
Kung gumagawa ka pa rin ng paraan para siraan ang stepmom mo, itigil mo na yan. Dahil sa ginagawa mo, tiwala ko sa iyong nawawala. Mapait na ngumiti si Carmela, nagtutubig ng gilid ng mga mata niya, pero pinigilan niyang hindi bumagsak ang mga yon. Sinusubukan niya lang naman na tulungan ng kanyang ama, pero siya pa rin pala ang mababaligtad. Ano ang mangyayari ngayong nagawang baliktarin ni Shawnee si Carmela at si Doc pala? Hanggang kailan magtatanga-tangahan si Marvin sa asawang si Shawnee? Paano magagawang makuha ni Carmela ang tiwala ng sarili niyang ama kung si Shawnee ang tanging pinapaniwalaan nito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.